For today's vlog, nandito nga pala kami ngayon sa fish pond para manguha ng lumot para sa mga alaga naming isda. Bandang alas 4 kahapon nung pumunta kami sa fish pond ng pinsan ko dahil meron silang lumot at nanghingi kami. Naubusan nga din pala kami ng binibili naming pagkain ng isda dahil hindi pa kami nakakapunta sa bayan. Tinaon nga pala namin na pagpunta nga namin dito low tide dahil kapag high tide kailangan mo tong languyin. At kapag low tide naman ganito lang kababa yung tubig dagat kaya mas madaling manguha ng lumot. Napakadaming lumot dito sa fish pond ng pinsan ko. Eto nga daw ay tumutubo lang. Eto nga palang fish pond ng pinsan ko. Malayo to sa baryo pero nasa gilid lang din to ng dagat. Mabuti na lang din talaga nabanggit niya sa amin na meron siyang mga lumot dito sa fish pond nila dahil kung hindi wala na kaming makukuha na ng iba pang lumot. Maraming lumot din sana sa baryo nila Mr. Cas kapag pumupunta siya doon nakakalimutan niyang magpakuha. Itong lumot pa naman yung favorite na pagkain ng mga isda namin dahil mas malakas silang kumain kapag lumot yung hinuhulog namin sa ilalim ng payag. At dahil fish pond to, meron nga din pala ako ditong nakita na pwedeng maiulam at ang tawag nga nito sa amin ay bagungon. Pero maliliit pa bagungon? Sa inyo mga mare at pare, anong tawag ng bagungon sa lugar nyo at kung taga saan kayo? At dahil maliliit pa yung mga bagungon dyan sa fish pond ng pinsan ko kaya di ko kinuha pero masarap sana yan gataan. Ito na nga pala yung mga bagungon kung titignan nyo parang malalaki na sila pero sa personal maliliit pa. Nahubasan nga pala itong ibang bagungon dito kaya kung titignan nyo nandito lang sila sa bato. Pero ayos lang naman kahit nahuhubasan sila o natutuyuan dahil matagal yung buhay niya. Minsan nga itong bagungon ginagawa tong pampasalubong mula dito sa probinsya papuntang Maynila. Pero kahit na isang araw yung biyahe pagdating sa Maynila gumagalaw pa yan. At mas maigi nga din na ilang araw bago lutuin yung bagungon dahil nakakatai sila. Inipon ko nga lang pala yan pero dahil maliliit pa hindi ko kinuha. Lumot para pagkain ng isda namin sa payag. Buwa kami dito sa pinsan. Ngayon pupuga, harap puga. At para daw di mabigat kapag dinala ni Mr. sa baryo, kailangan daw pigain para matanggal yung tubig dagat. Hindi naman lahat namin to hinuhulog para ipakain sa mga isda, bahal inuutay-utay lang namin. Iniiwan lang namin to sa taas ng payag tapos kapag pupunta kami doon sa payag, saka na namin hinuhulog. Marami pa din talagang nagtatanong kung ano nga daw yung pinapakain namin sa mga alaga naming isda. Sila siguro yung mga bago lang napanood yung mga vlog ko. Yung pinapakain nga pala namin sa isda namin ay lumot, bariw-bariw, tsaka naman meron din kaming binibili. Itong lumot nga pala na nakuha namin dito sa fish pond, bahol nga pala ito. May iba't ibang klase din kasi ng lumot. Pero kahit anong klase pa yan ng lumot, kinakain naman ng mga alaga naming isda. Hindi sila namimili. Daming lumot. Ayan pa oh. Dito yan sa fish pond. Dito sa pinsan ko. Yung pinapakain namin sa mga isda, sa mga alaga naming isda. Okay na yan. Sabi ko kay Mr. tama na yan dahil pagkatapos namin manguha ng lumot, didiretso kami doon sa payag para ipakain sa mga isda. At madami-dami na din to, ilang araw na din tong kakainin ng mga alaga namin. Sigurado kapag hinulog namin to sa ilalim ng payag, matutuwa na naman yung mga alaga naming isda. At kung nakarating ka nga pala sa part na to, maraming salamat sa panonood mo sa simpleng buhay namin dito sa probinsya ng Northern Samar. At kung nagustuhan mo naman yung video natin ngayon, pwede mo po akong i-follow, i-like at i-share itong video na to dahil malay mo po isa ka sa mapasama sa mabibigyan ngayong katapusan ng buwan. Ayun lang, salamat. See you on my next vlog.